Magandang hapon mga kapatid. Okay lang ba kayo? Ngayon, nakita natin yung pinapahayag ng tao ni puro kasi nungalingan eh. Lahat ng binabasa niya out of context. Babasa sa haba ko. Babasa niyo sa mga report. Out of context din yung RG. Dahil naisulat yan, wala namang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ano ba? Tapos sasabihin mo pa yung mga tao, mga bulag. O baka ikaw yung bulag. Kaya ka pinagsak ng teacher mo, kaya ka pinapagalitan eh. Bakit? 4-4 ng ikalawang Korinto, sabi ni Pablo, hindi ko sabi. Kaya kung tututulan mo ko, ang makakalaban mo si Apostol Pablo. Nung sabi, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito, kaya ng Diyos mo, ang mga isip ng hindi nagsisisampalataya. Ngayon, sabi niya kanina, lahat ng may mga ribulto ay sa demonyo. Aba, kung sa amin ka, kawawa ka, Archie. Kasi halos lahat ng tao doon, Katoliko, hindi marunong magtinti eh. Buti yung mga taga-buhol, mababait eh. Talagang sinusunod yung 5:44, dress baby ng unang Pedro. Ano? Na huwag gantihin ng masama-sama at aliputan sa alipusta, kundi pagpapala. At yun ang ginagawa ng mga taga-buhol na ginagalit mo. Ngayon, ang dami mong mga binasang talata, lahat kay ka ng may rebulto sa demonyo. E di ibig sabihin pala sa demonyo yung Diyos dahil nag-utos gumawa ng rebulto. Katunayan, sa 6:29 ng unang hari, galit ka pa kay Maria, ang Hebrew nun ay make light. Graven image o gaya o feminine, gaya ni Maria. Hindi pwede pala yung rebulto ni Maria, gaya ng nasa sa 6:29 ng unang hari. Ang sabi, at inukita niya ang panig ng bahay ng mga larawan at ng mga inukit. Sa'yo wala TV nakalagay. Tapos magdadasal ka sa harap ng TV, hindi sinasampo mo maling TV. Yun ang definition nito eh. Hindi porket nananalangin ka sa harap, eh sinasampa mo na, ibig sabihin pala, sinasampa ka rin ng mga miyembro mo. Bakit? Eh nananalangin yung mga miyembro mo, nasa harap mo. Aba, Diyos-Diyosan ka nalabas mo no, dahil yun ang definition mo ng Diyos-Diyosan at Anietes. Mali, out of context lahat ng binabasa mo. Kaya nga maganda dito yung formal discussion tayo, yung may moderator, para makro-cross-examine ko kung ano yung mga sinasabi mong kalokohan. O lahat ng sinasabi mong panloloko sa mga tao, lalo na dito. Ayun, maglalatag ako, pakinggan mo sana. Eh kasi kilala kita eh. Ang ginagawa mo, sumasapaw ka ng sumasapaw, doon sa kalaban mo, sigaw ka ng sigaw, out of context ka, may kaayusan ba yan? Walang kaayusan yan. Kaya yung sinasabi mo sa mga tao, na sila yung mga binulag, ikaw yung unang-unang binulag, dahil ang sinasabi ni Pablo na 4-4 ng ikalawang Korinto, yan ang nababati sa iyo, Archie Anietes. Ayon sa Biblia, hindi ayon sa Disney. O, ganun. Para sa ba? Para na? Okay na ba? Para sa ng ano natin? Wala pa. Wala pa eh. Hirap. Paso ka na agad. 3 minutes pa. O may 3 minutes pa. Di, 3 minutes pa na konsumo. Ngayon, pwede bang rebulto ayon sa Biblia? Pwede. Gaya ng nasa 6:29 ng unang hari, yan ang muna ilalatan ko dahil isa-isahin ko yan sa lahat ng sustan ni Archie. At ang Hebrew, interlineal doon ay necklight. Ibig sabihin, graven image o feminine graven image gaya ni Maria. Diba? Hindi pwede pala rebulto ni Maria. Ngayon, tatanungin mo ko in New Testament, o sige, sasagutin kita mamaya. Pero madadaanin ko muna lahat ng patutsada mo. Kaya mga kapatid, napatunayan natin, lahat ng sinasabi ni Archie ay pawang out of context lang. Bakit? Babasa sa haba ko, babasa na ang mga Diyos-Diyosan may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy. Kung yun ang definition ng Diyos-Diyosan sa kanya, ibig sabihin pala, ang Diyos nag-utos rin gumawa ng Diyos-Diyosan. Grabe naman ang Diyos mo, Archie Anietes. Bakit? Prestige ng ikalawang kronika at sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Pag sinabing larawan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may tengang hindi nakakarinig, gaya ng nasa braso mo, hindi may Diyos-Diyosan ka rin sa braso, Archie Anietes. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ng Biblia. Okay na ba? Okay na? 5 minutes, okay na? Marali na natin. Sugatin kita dyan sa okay, tinutwist nila yung katotohanan. Pero alam niyo ba kapatid, yung lahat ng nagdarasal, nagribulto, ay mga hangal. Ano ba yung hangal? Mga buang sa Bisaya. Sabi ng Panginoon, Isaiah 44:9, walang kwentang tao ang gumagawa ng mga ribultong Diyos-Diyosan at ang mga ribultong ito ay labis na pinahalagahan at walang halaga. Sila rin ay ang makapapagtunay na ang iyon ay wala ring halaga sapagkat ang mga iyon hindi nakakakita at walang nalalaman kaya mapapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Hangal ang mga taong gumagawa ng ribulto at sumasamba sa mga ribulto. Ang tapertiro naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Giniguhitan niya ito ng anyong tao sa kainukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen at pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ang mga taong gayon ay mangmang at hindi nakikita na bubulag. Itong mga tao na ito kapatid sa kinilan ko, mga bulag ito eh. Kasi naniniwala sila sa ribulto gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos may tuhanin si ribulto ba?
Hindi! Buhay ang Diyos, mga kapatid. So ang sabi dito isuot, at tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinalhan ang kanilang mga isipan sa katotohanan. So hindi na ikapagtataka, mga kapatid, na itong bata na ito, mga kapatid, ginamit ng Diablo at siniraan ang kanyang mata at ang kanyang kasig-kasig, mga kapatid. Yun po yun ang sinasabi. Kasi mga kapatid, ang demonyo nagpuyo sa ribulto. Ipadayag 9:20. Kaya ang mga tao na wala ang mga matay sa katapusan, na hampak sa kalibutan, na nagpadayon sa pagsimba sa mga yawa, sa mga pinuhat, sa kamay sa tao. Yung santo niyo, gawa ng kamay ng tao. Bakit ka lumuluhod yan? Bakit ka lumuluhod? Bakit mo pinagposisyon yan? Sabi ng Panginoon, Lucas 4:8, si Jesus mingon, bawa ka sa Satanas. Sambahin mo ang Diyos lamang at siya lang ang imong alagaran. Siya lang. Tanga ka ba? Nag-alaga ka? Pinaanuhan mo yung ribulto, gagawa ng kamay ng tao. Diyos ba yan? Yun ba yung Diyos mo, kapatid? Na kung may sakon na, bubuhatin mo? Yun ba yung Diyos mo? Bakit ka nagdadasal dyan? Diyos ba yan? Hindi naman Diyos yun eh. Mapapahiya ang lahat ng mga tao, itong mga tao na to, na lahat ng sumasamba, kampon sila ng demonyo. Kampon ni demonyo, ang tanan ng mitahod, o misimba sa ribulto, o dinagpista sa ribulto, mga kaigsunan. Hindi naman Diyos yan eh. Hindi yung Diyos yan. Isa lang Diyos natin, ang Diyos sa langit. So ano pagsabi dito? Kamangmangan. Ang mga gumabog gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Lupusan na siyang nagliligaw sa kanyang maling paniniwala at mahirap ng ituwid at hindi siya papayag na ang ribultong iyon ay isang Diyos-Diyosan. So dili na ikalimot, sir, ma'am. Kakining mga tawhana, dili na mudawa kung siya'y tinuod, pabaga na lagnaw. Ano man? Roma 1:25, kaya ang kamaturan may tungod sa Diyos. Ilang gibunian o bakat ang kamaturan o may nagsisimba o kilagaran ang mga pinuhat sa kamay sa tao na unta ang mabubuhat, na maunta ang angay, dagon, hangtod sa kalturan. Amin. Maya naman kayo, mga Romano, pagano katoliko. Pinalitan niyo yung katotohanan na dapat sambahin ang lumalang, hindi yung ginawa ng kamay ng tao. Edukado pa man ang kamo? Mga engineer, abogado, mga doktor, mga pare, tapos lumuluhod sa isang walang buhay na ribulto. Yun ba yung tinuturo ng ating Panginoon Kristo? Magdasal ka sa Panginoong Diyos, mga kapatid, sa Espiritu at sa katotohanan, hindi sa ribulto. Kaya mo ka rin gusto samahan na magasimba kaniya, magasimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Kaya ang Diyos, sa Espiritu man, huwag kang magsimba kaniya, kinahanglan, managsimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Huwag kang magdasal na nasa ribulto. Si Kristo nagpatamatay doon sa cross, tapos ipapalit mo sa ribultong Maria. Ipapalit mo, nagdadasal ka sa hindi Diyos. Estudyante ka man, grad ka man, matilino ka naman. Pinalitan nyo yung katotohanan. Managot kayo lahat, mga kapatid. Lahat ng sumasamba sa mga ribulto, mga kapatid, doon papunta sa impirno. Di pa niya 28. Apa ng mga talawan, ang mga walang magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makaliwason, ang mga mamamarang, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, o ang tanang pagkakot, itambok sa linaw, nakalayo, o kasopre, o baho kato, ang ikaduhang kamatayon. Lahat kayo, sister. Mind nyo, sasabihin ko sa inyo, nakarinig lahat dito. Pag hindi kayo magkagbitaw ng mga ribultong yun, impirno ang kalalagyan sa lahat ng mga sumanda. Mind nyo, mga kapatid, hukmanta sa Ginoo, ipadayag 9:27. Kaya ang tao mamatay sa matawsa kay gayon, o tapos na maong paghukom sa Diyos. Tapos sabihin nyo, yung ribulto nyo buhay, bakit ka nagdadasal sa ribulto? Mapatulog ka ba dyan? Napatay pa yan eh. Wala pang nabubuhay. Ilan bang bayad nyo sa mga pare? Mga kapatid, mamulat tayo sa ating mga mata. Buksan nyo yung isipan nyo. Huwag puro garbo. Huwag kayong pride, mga kaigsunan. Impirno ang papunta. Ngayon lang kami nakita. Okay na ba? Okay na. Baho na tuloy ng mic. Ayan, mga kapatid. Kita-kita natin lahat ng latag ni Archie. Binasa siya yung 1:25 ng Roma. Basahin natin, ano? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Unang-una, wala naman sa aral katoliko na pinalitan natin yung aral ng Diyos ng kasinungalingan. At ang definition ng Diyos, ayon sa Biblia na hindi alam ni Archie, sa 8:4 ng unang Korinto, yung mga larawan ng mga bagay na di totoo. Historically speaking, biblically speaking, ang mga saan kung sumanan, nag-exist sa Biblia. Hindi sila Diyos gaya ng sinasabi mo. Tapos sabi mo, walang kwenta yung nagpapatira pa. Ibig sabihin pala si Josue, walang kwenta. 7:6 ng Josue, binabak ni Josue kanyang David at nagpatira pa sa kaba ng Panginoon. Ano ang katuruan ng mga apostol sa kaba ng Panginoon? Kung saan nagpatira pa o lumuhod si Josue? Webes 5 ng Hebreo,
merong dalawang larawang inanyuhan. At pag sinabing larawang inanyuhan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Kung ang definition sa kanya ng Diyos-Diyosan ay ganon, therefore, si Proteto Jose pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at ikaw rin pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Tingnan natin ito. Dahil itong picture ni Archie Añedes, nagpatira pa sa Diyos-Diyos. Tingnan niyo mga igsoon, mga kapatid. Kung para sa kanya, ang pagluhod ay pagsamba at bawal lumuhod sa ripulto gaya ng ginawa ni Proteto Jose sa 7:6 ng Hesus ng Josue, hindi ibig sabihin pala si Archie Añedes ay nagsamba sa Diyos-Diyosan, wala rin pala siyang kwenta gaya ng sinasabi niya at bulag. E di lahat ng sinabi niya, bumalik rin sa kanya. Kung baga dumuraan siya pataas, tumali rin sa kanya mismo bunganga lahat ng sinasabi niya. O, di ba? Eh, yan kasi yung birada ka kasi ng birada eh. Hindi mo alam yung pinagsasasabi mo, ginagawa mo rin pala eh. O, paano mo ngayon tututulan yan eh, ginawa mo yan. O, Archie Añedes, kita mo, o, nagsimbak na isang tupe, ng isang tupe. Nagsuot ka, nagsamba ka sa Diyos-Diyos. Sabi mo, Diyos si San Vicente Ferrer. Walang katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na si San Vicente Ferrer, si San Antonio, lahat ng mga santo ay Diyos. Dahil isa lang naman talaga ang Diyos, gaya ng sinabi mo eh, ang Ama at si Cristo, yung sinasabi ng Trinidad, o sa mismo Trinidad, sa 17 of Revelation, na Trinity. At yun ang sinasamba ng Iglesia Katolika. At wala kang mababasa sa CCC na sinasamba ang Anibulto. Kasi yun ang definition pa eh. Pag lumuhod, sumamba, ibig sabihin, ito rin pala, sumasamba sa Diyos-Diyosan. O, tingnan niyo, baka kapatid. O, kitang-kita na. O, eh, paano mo tututulan Archie Añedes to? Ikaw na mismo nag-ano nito. Tapos, magsasalita-salita ka, may kodi ko kape, ako walang kodi ko. Eh, nalaman ko, out of context lahat ng sinasabi mo. Dahil lahat ng talata, lahat ng bersikulo, lahat ng kapitulo na binabasa mo, out of context. Walang aral niya ng Iglesia Katolika na sumamba sa kahoy, sumamba sa ripulto. Kaya kami lumuluhon, Archie Añedes, ilang beses na siya sinasabi. Hindi lang ako unang nagsabi sa iyo nito, si Bro Paul, si Bro Edgar, si Bro Caloy, eh hindi ka pa rin nakikinig. O, kaya yung sinasabi mo hindi sa Diyos at sa demonyo, ikaw yon dahil hindi ka nakikinig. Dahil lang sa Diyos, ulitin ko, 8:47 ng 1, nakikinig ng salita ng Diyos. Kung ilang beses ka na sinabihan ng salita ng Diyos, dahil sa 7:6 ng Josue, na ang pagluhod ay hindi pagsamba, kundi pagrespeto sa banal na bagay, hindi ka pa rin nakikinig. Lahat ng sinabi mo sa mga kapatid namin sa tulig mo sa demonyo, laban sa'yo dahil hindi ka sa Diyos, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nga kung pwede ka lang paluin ng hanger, pagluhin kita ng hanger eh. Okay na. Uy, ano ba? Punong tao na ba? Okay. So, klaro-klaro mga kapatid, no, tinikwist nila. Si Diyos may mga kapatid, at kinupin yan eh. Hindi naman tao yan, anghel yan. Pero yung pinagpipistahan ninyo, gawa ng kamay ng mga tao. Hindi naman Diyos yun eh. At saka, yung Diyos ng ating Panginoon, pinapahintulutan si Moises na magawa ka ng kinubin. Hindi taong ripulto na pinagpipistahan ninyo. Ano ang tawag sa inyong lahat dito? Kayong lahat dito mga kapatid, mga hangal kayo, mga buwan kayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaalam ni Solomon, kahangalan ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang umaasa sa mga bagay na walang buhay, ang pinakalahangal sa lahat ng tao. Wala namang buhay yung dibulto. Tapos sumasamba ka. Anong tawag mo dyan? Hangal. Hangal ang taong sumasamba. Hindi daw sumasamba kasi lumuluhod lang. Kaya na-bullshit. Hindi patanggapin. Hindi daw sumasamba. So, ganito mga kapatid. Silang sumasamba sa mga bagay ng ikha ng tao. Larawan ng tao na yari ng ginto, pilak, ay hamak na batong linilot. Noong unang panahon, may isang mahusay na maninilot na pumuputo na isang punong kahoy, inalisan ng balot at ginagawang isang kasangkapan na maaaring pakinabangan ng tao. Pinulot niya ang pinagtatabasan at ginamit ang panggatong sa pagluluto, sa pagkain, para sa mga pupusok. May isang piraso na walang magagamit sapagkat ito'y palitot-palitot at sanga at ang oras na siyang ginagawa ay maingat nitong hinuhugisan at ginagawa ng isang larawang tao. Maya ka naman kapatid! Isa lang ang Diyos natin! Exodo 21 mga kaitsunan, unang sugo o Diyos mga kaitsunan. Dili ka magpatulog lang Diyos, nawas lamang ka na ko, hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Diyos ba yan yung ribulto? Magawa ka ng siminto. Magawa ka ng siminto, tapos buhangin, tapos ulmain mo ng purmang tao, tapos luluhod ka. Kaya nga, sinasabi dito, kamangmangan, ay sila'y nagpapamamarunong. Pero mangmang pala, kapatid. Ito ang sabi ng Roma 1, 21 at sa 27, mga kaitsunan. Sa ingila nilang Diyos, apan wala nila pagkaibayaa. Ang ilang mga salaputan, nanginditan. Matod nila, maalam sila, apan mga buang-buang diay. Ganun buang-buang ba na Apostol Pablo? Ang mga Romano, 23, imbes nila ibayaon nila ang Diyos na mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta,
mao na nagihimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Tingnan niyo, nagposisyon ni Maria, buwa ng kamay ng tao. Ano nangyari? Gipasagdan na lang sila sa Dios, diya sa balaway, nagitingwa sa ilang kagulingon. May 5, kaya ang kamaturan mahitungod sa Dios, ilang gibulian o batak ang kamaturan, o may nagisimba o gilagaran ang mga binuhat sa kamot sa tao, kaunta ang magbubuhat, kabaunta ang nangyaing daigod, hagtod sa kagtulan amin. Unsay na itabo sa mga tao nga naglulog dito na Santos. May desise, o kang ilang mga babayi, nakikilawas sa isig ka babayi. Bawa ka naman kapatid! Abay, City mga kagsunan, o kang ilang mga lalaki, nakikunay sa pagkikilawas sa isig ka lalaki. Nahimong tinunglo ang ribulto. Yung sumasamba sa ribulto, ay tinunglo na cause ng ating Panginoon. Kasi yung sumasamba daw, kasi pinalitan nila yung katotohanan, ang kanilang mga babae hindi na gumagamit doon sa mga lalaki. Nag-unay na mga kapatid, gilat o gilas na makaiwason, muna'y tunglo mga kaigsunan, muna'y tunglo sa Ginoo, o nangahimong mga bayot, mas maayo pang hayop, ma'am sir. Kay mula pagbayit to bayit to lakit. Pero ang tao nga nagluhod o gibulto, di na kaila, kakana di siya, bayi siya, bayi sa nagyunay. Sakto ba na? Sakto ba nag-short? Nagibuhat ninyo? Ikaw, amahan ka, doon na anak ka babae, dalag ka tumboy, imong panalanginan? Doon ay laki, o sa inong gana na, yung ribulto na pinagluhugan mo Sabi ng Panginoon, di ka magbuhat, o Diyos, di ba sa unsag, nagbuhay sa larawan sa tao. Anong ginagawa mo? Larawan ng tao yung santo, pinagpipistahan mo pa, ipinaglalaban mo pa yung walang buhay. Tapos si Kristo na buhay, hindi mo ipinaglalaban. Andun siya ngayon mga kapatid, doon sa hibig, doon sa gingarian, hindi niya, di sa ribulto. Ayaw mo pa ilan sa mga pare? Mga pare, sumala sa Biblia, ba't ako nabintangan? Malakyas, 8 mga kaigsunan, ang mga pare, wala ninyo tudluhi ang mga tao sa kamaturan, o wala ninyo sunda ang akong kasubuhan, o dagat sa mga tao, ang nanagpakasala, tungod ka ninyo. Kasi lumuluhod na yung mga tao sa ribulto Awang-awa ko sa inyo mga kapatid. Pero ba nakikita ko na kung saan kayo papunta pag hindi kayo magkapitaw. Akong stand sa bag. Ang una na doon is Brad Archie. Si Brad Archie at si Brad Jared ang cross-examination. Cross-examination ni Brad Archie at ni Brad Jared. So ngayon, bibigyan kayo ng 10 minutes na cross-examination. Kasi umabot ka na sa pari na part of ribulto lang, umabot na sa pari. Patay tayo niyan. Hindi tayo focus sa usapin natin na katungkol sa ribulto. Yung gano'n na mga pagpapahayag is nonsense. Ano man? Wala. Hindi si Brad Archie nag-focus sa kanilang usapin patungkol sa ribulto. Pumunta na ng pari. Kaya saan na lang siya pupunta? Focus ka, Brad Archie. Focus ka. Kailangan mo mapatunayan na yung si Maria ay Diyos-Diyusan. Ganyan, no? Hindi ka focus sa iba mo Kasi may trabaho ko dito pero nakikinig ako sa iyo. No? So, ngayon ibigay ko yung part na sa akin ay moderator sa kanila. Ibigay ko kay Brad Jando. Okay, ako moderator dito. Kaya, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Ang topic nyo, ribulto. Hindi pare. Okay. Ngayon, sino ang magtatanong? Ikaw? Sino ang magtatanong? Ito, sige, go. RG, ready ka na ba? Tinatanggap mo ba na binasa mo ang 1.25 ng Roma na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Yes or no? Categorical. Pinalitan nga ang katotohanan? Yes. Kasi yung sinasamba nila, instead of yung lumalang, yung ginawa ng tao, yun ang pinalitan nila. So yun po, tinitwist nila yung katotohanan nga dyan sa Biblia. So hindi na ikapagpatataka mga kapatid. Pinalitan nyo yung katotohanan. Meron ka bang mababasa letra por letra sa official doctrine ng Catholic Church o sa CCC
na ang Katoliko ay sumasamba sa rebulto? Dito mismo sa hawak ko, hindi na sa hawak mo. Meron ka bang nababasa na pinalitan ng Katoliko ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Meron o wala? Tubag. Okay. Hindi na kailangan yan. Nakikita na natin yan eh. Wala akong mabasa kasi hindi ako nagbasa diyan eh. Objection muna. Ang tanong ni Jared, kasi sabi mo turo namin eh. Eh yan din yung turo namin, di ba? Ngayon, meron ba sa CCC, mababasa mo na turo namin na sabahin ng rebulto? Meron o wala? Sagutin mo na. Yung sagot ko mga kapatid, wala kasi hindi ko yan nabasa. Hindi ko yan binasa. Hindi yan Biblia eh. Di ba? Pero nakikita ko sa dalawa kong mata, yung mga tao lumuluhod at yung mga tuhod nila, mga kapatid, ay, ano sa Tagalog, nakubalan. Nag-aapo, nag-pray, Maria, tabangi mi. Sabi ng Panginoon, Juan 14:13-14, pangayo ka mo sa mahan, ibisan unsa nga butang, pinaagi sa akong ngalan. Kung mangayo ka mo, igahatag ko kini, aron ni mayaon ang amahan, pinaagi sa nak. Hindi naman sinasabi, mangingi kayo kay Maria na ribulto. Mangingi kayo sa mga santo na ribulto. Kagaguhan yan eh. Kagaguhan yan. Yun yung ginagawa ninyo. Di ba? Saan ba yan? Di ba? Nakikita sa dalawang mata eh. Physical evidence yung nakikita natin. Sige, next question. Ngayon, Archie Cañedes, wala kang nabasa, hindi ka marunong sumagot sa tanong. Ibig sabihin, hindi ka talaga Kristyano eh. Dress sheet din ng unang Pedro. Tanong, yung pagluhod ba sa mga rebulto, pagsamba ba sa Diyos-Diyosan yun? Yes or no? Yes or no lang ha? Kasi ito, kung saan ka tumatanong, parang kangaroo eh. Yung tanong niya, yung sumasamba ba daw sa Diyos, sa rebulto, sumasamba na ba yung lumulod? Sumasamba yan, hindi nga Diyos yan eh. Hindi Diyos yan, bakit ka lumuluhod sa rebulto? Gamitan nyo naman yan sentido komon. Bakit ka manghihingi sa isang rebulto? Magkakatulong ba sa inyo yan? Magkakatulong ba, makirinig ba yan? May tainga yan, pero hindi yan nakakarinig. May mata yan, hindi yan nakikita. Tapos ito-twist nyo talaga? Yung katotohanan? Ano naman sirit? Ano na yung question nyo? Mahiya naman kayo sa Diyos. Buhay yung Diyos natin eh. Hindi rebulto, hindi patay. Huwag kang maghihingi sa rebulto si Pope Francis. Next year, gawaan na namang rebulto. Tapos yung anak mo luluhod sa kay Pope Francis kasi manghihingi ng ano? Pagpipray. Hindi Diyos yan. Sa Diyos ka manalangin. Gaya ng ginawa ni Kristo. Nagawat tanong? Okay na. Okay na? Ikaw tanong ka. Pili ko magutan na. Sige, magutanong ko nung Archie. Bro Archie, naa sa among Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Nadungog ba nimo na wala may nag-adoration sa sacred images sumala sa mga doktrina? Yes or no? Nadungog? Wala ko na sila nag-adoration. O saan na mag-adoration? Kaya nung worship yan eh. Sumasamba ka rin, bakit ka mag-ador? Bakit ka mag-honor dyan? Hindi naman Panginoon yan eh, yung ribulto. Bakit ka mag-honor? Bakit ka mag-adoration? Mag-honor ka doon sa taas ng espiritu at sa katotohanan. Sabi mo, hindi pwede mag-honor. Hindi ba nasa Exodo 20, honor your mother and your father? Tama ba yun o mali? Tama yun, pero hindi sa ribulto. Ginagawan mo ba yan ng ribulto, yung mother mo at sa father mo at saka nilagyan mo ng kandila tapos tinatarukan mo pa ng bulaklak? Hindi naman eh. Pero yung ribulto, pinagdadasal mo, pinagpipista mo pa. Next question. Inamin mo at alam ko nakakaintindi ka naman ng English. Anong unsay pasabot ni mo ang nag-iingon? Unsay pasabot ang nag-iingon? The honor paid to say, paminaw. Yung paminaw. Paminaw lagi. Unsay pasabot ni mo ang nag-iingon sa English nga? The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Unsay Bisaya na? Description nyo lang yun. Bisaya. Bisaya. Sabi nyo, hindi yung magsamba kasi adoration na respect lang. Yung pag-respect, bakit ka mag-respeto doon sa ribulto? Doon ka mag-respeto sa buhay na tao. Doon ka mag-respeto. Bakit respetuhin mo yung ribulto tapos ito malaan ito, sagrado ito, tapos mag-respeto ka? Nagkaguhan yan, kapatid. Sa dihang girespeto sa mga Israelita ang rebulto sa kirubin. Sakto ilang gibuhat o sayop? Sakto pero kirubin. Ang kirubin, sir, anghel, sirapin. So, ano ba yung kirubin? Sirapin. At saka yung anghel. Hindi naman tao yan eh. Hindi naman ribulto yan eh. Ang inyo ribulto ng inyo, dili ng kirubin. Ang monumento sa propeta. Itahod ba sa propeta o wala? Itahod ba sa propeta ang monumento? Ganun tahuran man mo ng monumento? Ginatahod? Ginatahod ba na nato ng monumento? Unsa man ito mo, ang mga propeta ganun gitahod?
mga monumento. Bago sila magtahod, yung magtahod mag-ana ka bato mo na. Kahoy siminto mo na. Tuwan nyo naman ang sentido común yung mga question yung mga kapatid. So lahat ng Katoliko diyan, yung mga lubuluhod sa mga ribulto, magtanong kayo sa akin. Mapapahiya lang kayo eh. Kasi wala yung buhay na nililuran nyo, tapos dinilipitsahan ninyo eh. Ha? Ano sabi ng Biblia? Kamangmangan ng mga tao nang sumasamba at nang lumilikha ng mga ribulto. Bakit ka maghingi ng tawad yan? Bakit maghingi ka ng pag-pray? Hindi naman Diyos yan eh. Di ba? Ano ba yung question niyo? Di ba? Naubusan sila ng question mga kapatid? Kung mabasa na ko, Archie, usa ka propeta mitahod sa monumento sa namatay nga propeta. Dawato nimong namakaka, bayan mo nimong wala. Mitahod? Yes, dahil mitahod, pero wala magampo. Wala magampo, nakatawa. Wala nagampo ha. Mitahod lang. Mitahod lang koreksyon. Kaya naman po siyang Bible nga ngayang hubad. Pero dire koreksyon, wala kong mitahod. Ingon sa kaganina, dili tahoron. Kunya, imo ko, kung mabasa na ako, imo na mong giangkon nga tahoron. Unsa may sakto, Archie? Ang imong giingon nga dili tahoron o ang insakto diay nga gitahod? Sugod na sila gamit og ladik-ladik. So, di ko tahorot. Di ko tahorot. Kano magtahod ka na? Sa Old Testament, kung itahod niya to sa atong propetahan mga kaigsonan, sa New Testament ba igsoon? Wala na. Hindi na kailangan. Kasi andyan na si Kristo eh. Andyan sa langit, tapos bumaba dito. Tapos, doon naman sa langit, tapos hindi naman siya pumapasok o makatira doon sa ribulto. Bakit yung magtrabaho yun? Asa mabasa, Archie, sa New Testament na dili ipatahod ang revolto sa mga santos? Pero po yan mga kapatid, sa Juan 4:23-24, isang Samaritan sa mga kapatid, nagtatanong ng ating Panginoon Kristo kung anong kagustuhan at kalooban ng Ama kung paano siya sasampahin. Yung sabi ng Ginoong Kristo, mabot ang tagna o karon ang tagna na ang gusto samahan yung managsimba kaniya diya sa Espiritu sa kapaturan. Kaya ang Diyos Espiritu man, kung ang managsimba kaniya, kinahanglang managsimba diya sa Espiritu sa kapaturan. Dili sa ribulto. Ay, pag ito mag-ribulto, sir! Fallacy of Stroman. Wala mang kunangutana ni Moksimbaw bang Espiritu dili. Ang ako pangutana, babasa ba sa New Testament na dili na ibatahod ang mga ribulto sa mga santos? Kaya naaman tayo nabasa ganina, di ba? Nagitahod sa propeta ang monumento sa propetang namatay. Karon, isip pagbawi, ingon ka mabasa sa 1:4-22-23. Kung akong basahon diri karon, kung walay mabasa diri nga dili na patahoron. Kung mabasa lagi na ko diri nga wala ko malitok ba nga di na patahoron. Di na patahoron ha? Kay Stroman pala si man eh. Kailangan Stroman pala si. Wa mo ko nang utahan ako simbahon ng Espiritu dili. Sabi mo, yun lang sabi mo. Stroman pala si galay man ani. Sige. O sige, pasabot mo Stroman pala si. Instrument pala siya, wala kong kasabot yan, ha? Kaya nagkamagama mag-entry mga chitsunan, na dili siya kumot. Instrument pala siya. Ikaw nakasabot ka, instrument pala siya. Tanan bang tawag siya makasabot o? Instrument pala siya, instrument pala siya. Or ka nang inyong ipunto pagkat pala siya. Ikaw na, ikaw. Stroman pala si, explain ako sa Stroman pala si ha. Pananglitan, apakatan na example, wala mailan nyo sa ano Stroman. Pananglitan yung dati sa boxing, ang imong kontra, kato yung atbang. Pero ang imong isumbat ang referee, imong ikontra ang mga audience mo na Stroman pala si. Wala ka ni target tungkol sa angay mong atbangon. Ako nangutan na, mabasa ba sa New Testament, ay imong gihatag 1:4-22-23, wala man dire. 24. Sige. Kung basahon na ako dire, o wala madungog, wala madungog ng mga tao. Hindi ko lang yan ngayon, para dito. Diba? Kung basahon lagi na ako. Kunya, wala madungog ang mga tao. Madili tahuron ang mga rebulto sa mga santos. Nabaka ka, mong dawaton. Dawaton man, nabaka ka. Lagi, inigbasa na kung wala dire. Lagi, inigbasa na kung wala dire. Inigbasa na kung wala dire, dawaton baka ko ka. Tubaga. Oy, tubaga. Adlok? At tubaga. Hindi naman siya gusto ng akong basahon. Sige, makatana. Sige, makatana, Brad Paul. Ala, Brad Paul, alin Brad Paul. Ayaw mo bato nga, para di mag-traffic. Sige, Brad Paul. Mga katira, nagpana. Brad Paul, go ahead, Brad Paul. Brad Archie, kumusta? Ining taliwala sa pagpasabot nimo sa mga Katoliko nga kaming mga Katoliko wala gamitin nga magsimbang larawan. Taliwala sa daghang pagpasabot namo ang imong konklusyon nga klaro kaayo sumala sa imong nakita nga nagsimba mi sa larawan. Pero kami nga higtundan wa gyud may magsimba sa larawan.
Sa Juan 7:24 mao ni ang atong mabasa. Hinaot nga labdagan ka ini kay bulog man ni sa Ginoo. Ayaw na kamo paghukom pinasikat sa inyong makita, kundi pinasubay sa hustong sukdanan. Ang pangutana, ang paghukom nimo sa Katoliko nga nagsimba mi sa mga larawan, ipasikat pa lamang sa imong nakita o ipasikat sa among kasing-kasing nawa yun mi magsimba sa larawan kay ang among pagdulunan katikisim of the Catholic Church 2132 ang among simbahon na yun ang Diyos. Taliwala ni ini, makatarunganon ba ang imong paghukom namo nang ingon man ang Ginoo na ayaw ka mo paghukom pinaagi lamang sa inyong makita? Sakto ba ang imong paghukom namo nga hukman minimo sa among nakita, dili minimo hukman sumala sa pagbati sa gituuhan sa among kasing-kasing? So klaro no? Ako mga kaigsunan, naghukom sa mga tao sumala sa Biblia. Dili sa akong pagalingon sukdanan. Sabi ng Panginoon, lahat ng sumasamba sa mga Diyosan ay pupunta sa impierno. O gipadayag 28, Diyos, apel diyan na, apa ng mga talawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mumuno, mga makiliwasod, mga mamarang, mga nagsimbag, mga Diyos, itambog sa linaw ng kalayo, kasupre. Una siya. Moderator's time sa dili na mo ipangutana ni Polalema. Iyang pangutana na sa 1:24, ayaw ka mo paghukom sumala sa inyong nakita, kundi sa hustong sukdanan. Iyang pangutana, insakto ba ang imong paghukom namo ang ipasikat naman sa imong nakita? Wala lagi ko maghukom sa akong basihanan ko dili sumala sa Biblia. Lahat ng tao dito na sumasamba sa mga ribulto, kung hindi kayo magkabitaw diyan, impierno ang kakalagayan ninyong lahat. After death ninyo, pag magpadayon ka mo niyan ng ribulto, impierno kayo. Kaya Biblia na sabi gipadayag 22:14. Impierno, lahat na sumasamba sa ribulto, yung mga balaan nga santos na. So gitudluan pa sa Ginoo sa Juan 7:24 nga di gyud maghukom sa makita nato. So Brad Archie, ayaw na paghukom sa Katoliko base sa imong nakita. So duga ba paghukom sa Ginoo? Unang Samuel 16:7. Ingon ng Ginoo, ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kung ang Diyos paghukom, dili para nimo ba nga imo Katoliko nagluhod, imo din episode na nagsimba. Ang Ginoo dili ana. Matod sa Ginoo, ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway. O makita ba? Abang ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing sa tao. So basta ipahibaw ka namo, sin umumission man sa among part kay Santiago Panoy City, kundi may pahibaw ni inimo, makasaman ni. So hinaot Brad Archie nga ayaw na paghukom pirmi sa Katoliko base sa imong nakita, kundi sunda ang Diyos ng paghukom. Nga mahukom ka, sumala sa kasing-kasing sa pagbati ng tao. Ang among pagbati, nga wag ginanamo na siya simbaha. Ang among i-worship ang tinuod ng Diyos. Okay, so lang ang pangutan na Brad Archie. Na yung pangutan na sila, Badidgar, Badidgar, Biridi, Alidri. Ano yung katapat ka? Ay, paliw ko, Brad Archie, Brad Jared, pakihawak yung cellphone ni Badidgar. At ano na cellphone ni pakihawak para mayroon siyang video. Ay, patingin ito. I-focus mo, focus mo. Okay. Okay, ako ang makutana. Archie. Oni. Ang tao na nagtuog Diyos. Kontra ba sa Diyos? Kontra, siyempre naman nagtuog ang Diyos Lahat ng gawa ng tao, yung ribulto yung gawa ng tao, Diyos yan Hindi nyo lang tanggapin. Yun kasi pride na yun Pride na yun talaga. Maski, ano ba yung iti-twist nyo talaga? Lahat na dito, doon sa mga cellphone nyo, Hindi na. Kasi, natotohanan nito Bakit ka magdasal o bakit ka sumamba sa ribulto? Hindi naman Diyos yan. That is sentido common. Pag maalam ka, sir, medyo ka mo sampit na ribulto. Iya, ito paklaro ha. Ang tubag ni Archie, may pirno ang nagtuo sa Diyos. Impierno. Okay, sulog na pangutan na. Ang among pagtuo mga Katoliko, ang larawan sa mga santos, dili mga Diyos. Sumala sa imong pagtuo, unsa man ang mga larawan sa mga santos, Diyos o dili? Sumala sa Biblia, Diyos lagi ang inyo mga santos. Ano man itoon? Di ba na Diyos? Wala sa objection. Akong objection mo ni. Sa imong pagtuo, ang iyong pagtuo, Mr. Moderator, sa imong pagtuo, ang larawan sa mga Katoliko, mga Diyos ba? Kaya kami mga Katoliko, hindi magtuo nga na mga Diyos na. So sa imong pagtuo, Diyos na o dili? Tumaglin ako, dili sa kong pagtuo. Sumala sa Biblia,
ang Biblia nagsulti nga kanang inyong mga ribulto, kagipistahan, mga Diyos-Diyos. Dili sa kung pagtuo. Kung dili, pagtuo sa Biblia, nakatong basaw na, o ang, okay, giparayag, ano, 2020, o ang uban nga mga tao nga wala mga matay sa katapusan, nga hampas sa kalibutan, wala maginulsol, nga nagpanayon sila sa pagsimba sa mga yawa. Asa mga pasimba sa baya? Sa mga binuhat sa kamot sa tawo, sa lapi ug tumbaga, bato ug kahoy, na dili makakita, ni makadungog, ni makalakaw. Hindi naman sa akin galing yan eh. Galing ito sa ating Panginoong Jesucristo, binigay niya doon sa kanyang apostol. Yun po yun. Hindi nang galing sa akin. Oh. Hindi daw galing sa kanya, Biblia daw galing. So, galing nimo. So, para nimo, dili mga Diyos-Diyos, sa laraw mga Katoliko. Para nimo. Diyos lagi. Para nimo, para Biblia. Okay. Kung para Basta ko sa Biblia. para nimo, sumala sa Biblia. Okay. At sunod na pagkatana, kay sumala mas Biblia, kini nga mga larawan si mga Katoliko, asa mabasa sa Biblia kana mga Diyos-Diyos. Larawan na sa mga Katoliko, kung nahibaw ka, Santa Maria, San Jose, o tanang mga larawan sa Katoliko, wala labot na mga larawan Diyos-Diyos. Asa mabasa sa Biblia kana mga Diyos-Diyos. Asa mabasa sa Biblia, paminaw mga kagsunan, Salmo 115. Bingon silbi. Dili, asa mabasa sa Biblia? Dili, asa sa Biblia? Dili, talawan tumaga. Ang mga larawan, dili, asa. Wala pa. Wala na. Objection! Ang pangutana ni Brother Edgar, larawan sa Katoliko. Ang imong gikutlo, Salmo 115, wala pa'y Katoliko panahon sa Salmo 115. Sa atong pamuhatan ng bersikulo, kanang na ang simbahang Katoliko. Therefore, diha ka sa New Testament mabasa. Ang Salmo 115, may Katoliko ano panahon na? Asa daw mabasa sa Biblia na ang larawan sa Katoliko, mga Diyos-Diyos. Asa mabasa? Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahon-naon nga pagka-Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tawo. Wala na isipa ang inyong pagka-ignorante. Iawhat kamo sa Ginoo sa paginusod. Ayo na isipa, kamo liwala gyud mo mag-isip kay imong inyong pagtuo. Pero mga tiguang ato sa dawis ato panglaw nagluhod dito kay lagi isip nga Dios. Naa diha mipuyo diha pero Ginoo. Agi padayag buhat 17:24 ang Ginoo dili mo puyo sa ribulto. Dili mo puyo diha sa binuhat sa kamot sa tawo sa templo. Yun po yung kapatid, New Testamentary. So gisulti nimo sanglit mga anak man kita sa Dios, dili nato una-unahon. Ang Dios ang magkatuoy sa larawan. Ang sunod ang pangutana, imo ba diyan una-una nga mao nay larawan sa Dios, kana larawan sa Katoliko. Imo ba una-una na? Ang Ginoo na nagingon ayaw ninyo hunahuna. Pero nunid na nga mag-atubang ka og tribulto. Nga naman igsoon kung mag-ampo ka mo, ningon ang Ginoo Mateo 6 tumagon sa Objection gani RC mo honong kapasabot wala kami tunong. Sa objection nimo. Ano ba objection kay ni atas sa una-una. Kinahanglan ikaw apil na. Apil ka nga dili nato una-unaon. Kinahanglan apil ka mag-una-una nga na. Kami mga Katoliko, wa may magtuo ng larawan Dios. Kay kung Dios na magtuo sa among larawan Katoliko, Dios na siya. Di ba? So, kay dili pala, kay wala man mo nagtuuhan ng Dios, dili na matawag kung Dios. Tara mo na. Sa imong pagtuo sa larawan sa Katoliko, Dios o dili? Baan ang inyong mga ribulto? Aron dili mo matawag nga Dios. Abo pasabot igsoon. Ani ha. Wala ninyo hunahuna lagi. Wala ko ninyo hunahuna ang kakana siya. Dios. Dios sa may tawag yana. Ninyo may Ginoo. Kay usa lamang ang Dios. Sa salba di ka kinahanglan ribulto. Objection galing yuli dayon. Kategori ka lang pangutana. Uspa pangutana. Premis ha? Kung ang usa ka butang isipon nimo nga Dios, kana matawag og Dios. Di ba? Pero na pangutana, sa imong una-una, kay apil ba ka mag-una-una ni? Unsa ba imong una-una sa larawan Katoliko? Dios o dili? Dios ang akong nakita sumala sa Biblia. Ganong maginagla magkagribulto. Kadi ba na Dios o sa may Dios? Di ba? Ganong maginagla magkagribulto. O di ba ang nagribulto aron di ka matawag nga Dios? Makita kay soon sa mga alagad sa Ginoo nga Dios kay soon nga nagsimba sa ribulto man. Nakita man namo, nagluhod man mo, nagampo man mo, nagrosaryo man mo. Tapos ingnon nyo dili Diyos. Ha? Nakita na naigsoon. Lisod lang dawaton ang kamaturan. Pero kung masarian niyo ang kamaturan mga kaigsunan, maghatag kayo kagawasan. Ayaw mo pa rin po ng ribulto. Ilabay ng ribulto, sir. Ibasahan na bito ka pula lima nga di ka mahukom pinasikan sa imong nakita. Mahukom nang gihapon ka. Madlungon dyan. Nasa 124. O sige, follow up. So, ang iyan to ba mga kaigsunan, ang larawan sa Katoliko, mga Dios daw. Sa to ba, sumala siya ang pagtuo, ang larawan sa Katoliko, Dios. Di ba?
Matawag na siya of Dios, kung ang imong pagtuo sa larawan Katoliko, Dios, adios. So, kay Dios man ang imong pagtuo sa mga larawan, nagpasabot, imo nag-iisip na Dios. Kumbagot, pero ginoon sa mga Diyos, saan mo sintikin? Ang ilang mga Diyos, mga binuhat sa gamot sa tawo, kahoy, planta, bato, kung saan na imong ribulto ng Diyos, binuhat sa gamot sa tawo, adunay mata, apandili ka kita, buta, adunay dalunggan, apandili ka dungol, pungol, adunay tiil, apandili ka lakaw, inutil, adunay ilong, apan wala gininawa, patay, ang mga Diyos, o ang misalig sa mga Diyos, ay sama kanila. So, bisa kung saan na magpasabot ninyo dinigson, tungod hindi man ninyo buhian ang usat karibulto, buta, ang nagpalibot sa kadaghanan ini. Muna klarong istorya. Di ba? So, ganina, ako kay Aripotan na matuban mo, ang tao na nagtuog Diyos, ultra ba sa Diyos, o may perno ba? O karon imong itubag, ngayon daw, nagtuog Diyos. Sato ka, ikaw ang may perno. Kumala, sa imong tubag kanina. So, naklaro na. For clarification lang ha, ni ako na kagalina ko na budget. Kasi, kanina man God, ang lirig ko siya kanina, ang mutuo ba Diyos may impirno ba? Ingo magtago. Yan ka ikaw may nagtuo. Ikaw rin may impirno. Brother Jeff, aduna ko'y na rin, Catechism of the Catholic Church. Kini siya, opisyal nga mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Opisyal ha? Okay. Mao gindi ang pagtulunan sa simbahan. May mo na po siya karon, awas Biblia. Nada ni kining libruha, kining sisisi. Kining isuon, kining. Ingon man din sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Ingon din the honor paid to sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ingon po din sa Only Jesus, Always Jesus, page 236, we cannot adore Mary because adoration belongs to God. So, di wakunuta mo, simba ni Maria, kaya ang pagsimba, ato rin sa Diyos. Okay. We cannot kneel down. Ang simbahang Katoliko, nagtudlo na ang pagluhod, dili mamaagi sa pagsimba. Diluhod ng Katoliko, dili sa larawan ni Maria, dili alang sa pagsimba. Kaya ang pagsimba para ra sa Dios. So nakasabot na kas duha ka kuan. Ng Catechism panudlo. Karon, akong ihatag nimo ni para gyud ma-prove nimo. Akong ihatag nimo ni kay sige mo guni siya tudlo nga ang larawan partis larawan nga ang simbahang Katoliko nagtudlo nga og ang larawan simbahon. Mubalin ko nimo sa imong relihiyon, Archie, karon dayon mubalin ko karon sa imong relihiyon. Kung aduna kay mabasa sa among panudlo sa simbahang Katoliko, mao man official teaching nga ang mga Katoliko nagsimba og larawan. Akong ihatag nimo ni. Asa dapat? Kay ako, musipas pakuan ko nimo, ay lang ko itoslo bitong dagat, bubuhi lang ko kisuter, membro na ko nimo. So, ang panudlo nila sa Katoliko, kang image ko no, kinahanglan ko no, i-adore. Kinahanglan ko no, pinirisa nila. Dili ko no, pag-adore nila ang gikuhan sa ilang image, respect lang ko no. Di ba? Or veneration. Ganun mag-venerate man ka na, that is a sign of, that is a kind of worship. Veneration, adoration, o imong honoration, that is a worship. Ganun magsimba, ganun mag-honor, mag-venerate, magka-nangadili man ang Diyos. Wala lagi sa inyong panudlo. Pero that is a kind of worship, mga kapatid. Kaya nga, nagatubang mong ibulto. Kaya naman, nag-venerate man mo. Nag-adore man mo. So, wala dyan kayo mabasa dire. Asa ba? Wala dyan kayo mabasa. Asa man lagi ang simba, ang mga Katoliko nagsimba og larawan sa mga Diyos. Larawan sa mga Birhen Maria. Tanawa. Paragraph 2132. Tanawa na paragraph ko. Tama mo lang Katoliko kasi lagi ka tikasa. Taka-taka niya karon. Ni problema ni mo. Nanudlo man ka na. Ang simba Katoliko nagtudlo larawan nga ang darang larawan Katoliko Diyos. Kunya, asa man na karon panudlo simbahan. Unsa man ni adoration? Asa lagi ni? Asa lagi basabi. Asa David? Biblia man eh. Ito. Basa. Asa David Bator? Ito ba ni? Asa David? Nag-venerate mo. Taka lang ko ikaw ro Katoliko kinsan nga. Basa-basa Catechism of the Catholic Church. Ini hinungdan nga kini mga Katoliko di mo basa og sisisi. Magsisi ka dugayan.
Kaya maiya mahuroy ni. Pero ha, ang mga Katoliko mo ng mga kaigsunan, the first commandment which prescribe idols indeed to honor and render to all images. Nganong mag-honor man ka, yan ang ribulto, yan mga Diyos. So panudlo ninyo sa Biblia. Tapos inyong tuition nga wamo nagtudlo. Ako sa, nag-honor mo o nagpinirit mo ison. O nagingod siya nila, o to render an image, a puzzle, o is prototype. And whoever binirits the image, binirits the person portrait and o diba? So, nagpinirit kaigsoon. O, ang buto sa buto mga kaigsunan, this is a kind of worship. Ang mga Katoliko mo nagsoon, nag-adore sila, nagpinirit sila, o nag-honor sila, o nag-respect sila sa imahe. O, kung sabi nila, mami ito nagsoon, kasayon kaya sabdon. Hindi ko nagsoon gawa na ko nagsabi. Nasabdan na ko nagsoon. Ha? O, sige nga dali. Sige nga dali, ha? The Christian's veneration. O, kini ko ng pagpinirit mga kaigsunan, kini mga Katoliko. Of image is not contrary to the first commandment. Ato sa nila ito, ato silang panudlo, ato silang panudlo, ang pag-binirit ko no, dili ko no contradicting ko no sa first commandment, na dili ka mabato ng Diyos. Sa inyong Biblia nga panudlo, asa na pasundo ni Son? Dili ba ang katisismo o kaning Biblia? Tulog sa Ginoo. Sa inyong panudlo, dili contradicting mga kaigsunan, pero sa panudlo sa Biblia, contradicting diha sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. Di ka magbaton, og laing Diyos, Diyos lamang kanako. Okay. Contradiction mga. Okay. Ang mga kirubin, gibinirito sa mga Hudiyo, wala. Okay. Gibinirit. Pero, ang saman, kirubin, dili ribulto. Ang kirubin mga kaigsunan, usan siya tangil, duwa tangil mga kaigsunan, nagyugpo, nagbantay sa 10 commandments mga kaigsunan, dili por magtao. Dili por magtao. Mahiya ka naman ikson. Picture ba nagpo siya? Okay. Asa iba ba? Picture niya. Karon pa po nagkaibaw ni Archie nga ang anghel di ID for magtao. Karon pa jud ko nagasugat ug usa ka tawo nga nagtudlo dinis kadalanan nga ang anghel di for magtao. Karon kung dili for magtao, unsay porma sa anghel? Ang anghel espiritu. Kunya ka to sa Saul, si porma to siya kirubin, pero dili ribulto ug wala pistahe, wala ang buhay nga kunay rosaryo. Di rosaryuan ba to? Katoikson, nga ba si Josue at Tobaikson, agi ang presensya sa Ginoo, pero gisugo kato siya ni Moises, o si Moises may gisugo, dili ang mga Romano, Pagano, Katoliko, nga magbuhat mong ribulto, aron ipasimban nyo sa mga tao, kunya dili ninyo ipangkon, bisag nakita na sa mga tao, nga nagampo, nagluhon mo, o nagpakitabang Bugson. Lagi sa nakita. Kana, di, ang iyang ipasabot ba, basta maigo na siya larawan, mo atong luhod, no? Kini siya ba, kung maigo na siya sa larawan, maigo na siya sa larawan, wato na din na siya sa luhod. Okay, lohod lohod, ari nas lohod. Masama, lohod na punta, di na punta sa larawan. Lohod. Okay, lohod na punta. Ang akong lulo sa una, Archie, asa ba, pamina, para di ka, nang dili, lagi ka kasabot, lagi kay, maglain mo po kag imuha, bot. Mo nang di ka kasabot, maglain kag imo. Ano sa? Okay. Archie, ang mga katiguangan karon, no? Mga idaran na ba, idaran? Tungkol kay dili na nakaabot dito CR hindi kagabi akong lulo sa una ako makitaan kamangihi siya wato siya sa anirula kunya muluhod siya sa arinula kay mangihi karon ayaw ko yung na-arche kay niluhod ang akong lulo sa arinula ang arinula Diyos na para niya so common sense bang to ang kalain yung Diyos yung kipistahan. Ang usang ribulto iksoon, kung imo nang pistahan na tawag na siya ribulto, ikaw magbuhat ng ribulto. Magsabol, imong naong. Okay na, sige, magbuhat ng ribulto. Pero ang naitabo iksoon, ipistahan, girosaryuhan, inyo mo nang natawag ng ribulto. Unsa di ba ka na inyong ribulto karon, di ba inyong ipistahan? Isa-isayawan, unang Korinto 10 mga kaigsunan, aging panagingnan, aron dili kita may sama sa atong mga katiguangan kaniadto, nga nagpista sila, na nagkaon sila, na nagudyakan sila, na nagiinom sila sa mga ribulto, ng mga binuha, sa kamot, sa tawo iksoon, gilaglag sa Ginoo, 30,000 kagatos ka mga kaigsunan. Konekson, hindi konekson inyong gibuhat. Kamu sige mo gipinsani karon, sige mo pagatawa karon, pero impiryo inyong kapahingnat. Mga kaigsunan, Biblia nagbuto mo, Biblia. Ginis Archie, nagtuo ko ani nga, Ginis Archie, pupuli ni Ginoo. Ano pupuli man siya sa Ginoo? Ano ha? Ano pupuli man siya sa Ginoo? Ang Ginoo ray mo hukom. Di ba? Paminaw pa mga kaigsunan, paminaw pa Archie, paminaw. Ikaw ba? Mura jud ka si Satanas. Ano man? Si Satanas, gano'ng nahimo siyang yawa. Kaya tungkol kay gusto niya tukman ng Diyos, gamahimo po siyang Diyos. Di ba? Unya, kinis, Brad Archie ron,
mga igsoon nga ang Dios mo'y maghukom. Kunya kining tawhana ron kay nagpakasatanas yun eh. Kay mo pulis Ginoo. Kamo nangatawa mo, may impirno gid mo. Tana, mura na sa Satanas. Gusto may imong Dios. Gusto puglihan niya ang Dios pag mamukom sa tao. Mo na karon ganina partikuhon, nidaga na pus pista. Aare na po tag pista. Wala mo sa imong Biblia. Ikayo kam sa Biblia nimong gidada. Pista. Oh. Amo 5. Ari ako eh. Siya mo 5. Okay. Gauna-una ore ka. Gauna-una ore ka. Gauna-una ore ka gata ka ng imong bukna. Okay. Ay sa karon. Wait talent niya. Ay sa, kamera, kay pumunta na mo ko ni mo pista. Asa lagi? Dami bisa. 1 minute lang, 1 minute. 1 minute lang kita nakita pa ka. Sige. So, Ikson, no? Nanghadlok mo, no? Nanghadlok mo, di ba? Nag-guilty mo. Kaya nga naman, Ikson, matinuod na, Ikson. Kung di mo kabuhi, karon sa inyong kamatayon, o niya, nagpadayon mong hugot kapag tuo sa ribulto, Ikson. Impirno, Ikson. Di ba ni, Ikson? Di ba ni? Ang Biblia, Ikson, wag ko naghukom ninyo, ha? Wag ko naghukom ninyo. Ang Biblia, mao'y naghukom sa mga tao. Gipadayag 22:14. Pulahan ang mga tao nga naglabas sa ilang mga biste. Apan dito sa gawas sa gangaan. Dito ang mga talawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mamuno, mga makaliwason, mga mamamarang, mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon. Di ba ni Nixon? Aba ko Nixon, so impirno na ang kapahingnan sa mga tao. Aba na nag-guilty mo Nixon. Di ba na ini ninyo? Dili na mo kabuhian Nixon, hantod sa inyong kinabuhi sa tinod lang. Guilty ba na? Guilty mo. Mabalik. Ay, sa kayo, hindi ko na bistari. Di ba sa ito ni bistari? Bistari, barong ayaw na barong.